wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sayyidi salatullah salam alayka ya nabi. Uy na mga kaibigan at mga kapatid, saan man tayo sa mga oras na ito, oras po natin sa buong kapulan, graba po alas 3:33 na po ng hapon, ay muli naman po ang sa atin ang palatuntunan hong pag-usapan po natin. At siyempre ho, ang palatuntunan ito hatid sa atin ang Muslim Media Patrol, mga kapatid at mga kaibigan. At siyempre dito lamang ho natin masusubaybayan sa CCE News Filipino Bios. Medyo nahuli lang po ang ating pagsumpapawid dahil hinihingal po si Chairman Mads Pangulimay. Galing po ito sa kanyang hearing. May abala ito yung ating Chairman Mads. Mga kapatid, kaya talaga pong hinihingal pa. Para lang ho'y maabutan ito hong ating programa mga kapatid at mga kaibigan. Dito po sa CCE News Filipino Bios. Kaya magandang hapon po Luzon, Visayas, Mindanao, saan man kayo naroon mga kapatid at mga kaibigan. Mga kapatid at mga kaibigan, ay atin ang pabatiin ngayon naman si Lolo Dams. Ay, Lolo Dams, kumusta ka na Lolo Dams? Ikaw ba hoy, hindi ka ba lumubog sa baha? Lolo Dams, ay tuloy-tuloy ho ang ang pagbaha ngayon sa Metro Manila. Lolo Dams, nung nakarang araw, grabe Lolo Dams. Ay, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, tayo naman ay ligtas pa sa baha kahit pa paano kumakatok-katok na ng ating tuhod at kinakabahan na tayo sa matinding pagbaha. Ay, alam po niyo, napabulat na po ngayon, hindi po talaga biro yung pinsala ng paglustay ng budget ko sa flood control ng ating bansang Pilipinas. Naman pala nang gagalaitin ng husto ng ating Pangulong PBBM sa nangyari sa ating bansa. Abay, totoo yan, Lolo Dams. Hindi lang ikaw nangangatog ang tuhod mo dahil nga sa nasaksihan mo. Kami din hindi lang tuhod, nangangatog. Kinakabahan kami, Lolo Dams, sa pangyari. Bigroin mo naman Quezon City. Quezon City, mataas ng lugar itong Quezon City, Lolo Dams. Pero mo, Quezon City Circle, ay talaga naman ginulantang ng pagbahat. Hindi lang yung Lolo Dams. Ito pong dito po sa De La Estrada, dito sa may Katipunan. Abay, biruin mo Lolo Dams, paunahan din nangyayari na sila din umapo ang tubig dyan. Tutuusin, mataas po itong yung Loyola Heights at malaki po ang kanilang drainage dyan. Na kung saan po ay diretso po yan sa ilog ng Marikina River, Lolo Dams. Yan nga ang problema. Alam mo, nung araw, hindi naman nagtaganire ang ating bansang Pilipinas. Kasi alam mo nung araw, yung mga sapa natin, yung mga ilog natin, wala pang mga kabahayan riyan, wala pang mga gusaling na kabalandra riyan. Ngayon nangyayari, kakaiba na. Alam mo, dahil nga po, ito mga mayayaman ay naging kahaman at sakim sa mga lupain. Kaya yan nangyayari. Ayan na, nawala ng ating ganila. Talikot ka ng talikot yan. Ano nangyari? Punta mo si ate mo at ayusin ka mo yan. Talaga nang itong aking apo nangyari ka, pinalipot mo wala na. Ayan kaya nangyari sa atin. Ayusin mo yan. Alam mo, ayusin. Sige. Balik ko tayo. Mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon ayun po ang nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. Mga kapatid at mga kaibigan. Totoo po yung sinabi ni Lolo Dams na ang nangyari po kasi ngayon, mga kapatid at mga kaibigan. Ulitin mo, Lolo Dams, ano ba yung nangyari ng araw? Yung mga ilog? Yung mga ilog ng araw, hindi barado. Okay po nung araw mga ilog natin, mga sapa natin. Pero ngayon, iba na nangyayari sa ating mga
sapa, may mga gusali na, may mga, alam mo ba yung sinabi ni Ramon Ang? Sabi nga ni Ramon Ang, tutulong na siya sa gobyerno natin, ayusin na yung mga sapa at mga ilog. Alam mo ba yung Tulyahan River? Yung Tulyahan River, abay, yung mga, yung tubig mula ho sa Nawasa, at pag nag-overflow na yan, ito nga gumamit ng ipon ng tubig riyan, kadalasan doon ho yan dadaan sa Tulyahan River. Di ba? Ay ngayon ho, nangyari ho, marami ho mga kabahayan rin sa gilid. Ay yan ho, nagpapasikip pa sa daluyan ng tubig. Kaya pag ang tubig ho nababarahan, maghahanap po yan ng ibang lugar na kanya hong mapupuntahan. Totoo yan, Lolo Dams. Alam mo, Lolo Dams, dito po sa aming palasyo, dito po sa kaharian namin, dito po sa tinatawag pong Banana Islands. Ito'y Banana Islands. Punong-puno po ito ng mga saging nung araw. Pag nagkaroon po dito, Lolo Dams, ng pagbaha, hindi po lumulubog yung makabayan rito. Oo, sa totoo lang. Kasi alam mo, yung pong sapa din dito, na kung saan ay kabahagi din ito ng Nawasa, pag ang Nawasa ho ay nagpakawala din ng tubig, yung mga maruming tubig na riyan, pakawalan nila, dito yan dumadaan at dire-diretso yan doon sa Marikina River. Alam mo ba, Lolo Dams, nagulat ka lang sa nung nakarang araw, lubog dito sa baha. Naku, dami hong naperwisyo. Yung iba hong mga kababayan natin dito ay mayroon hong mga motor. Abay, lubog sa baha yung kanilang mga motor. Walang nangyari. Kawawa yung kanilang mga motor, Lolo Dams. Yung kapitbahay namin, yung kanyang motor, ewan ko kung magkano magagastos niya doon sa pagpapaayos. Wala na. Anong gagawin natin? Hindi ho nila napula. Hindi ho nila agad na nadala doon sa mataas na lugar. So alam mo ninyo, isa po yun sa nangyari, Lolo Dams. Yung pong sapa kasi dito, normal ho yan sa sapa ho, mga kaibigan, mula sa itaas yan, talikis yan, hanggang papunta doon sa Mother River, sa pinakamalaking ilog, paluwag na yan. Ganun ho yan tinan ho nyo yung mga disenyo ng sapa. Diba? Pag doon ho sa dulo banda yan, siyempre talaga ang tubig yan umagos, hanggang palaki na palaki yan, hanggang papunta na yan doon sa pinakamalaking ilog. Yan nangyari po dito, Lolo Dams, may mga mayaman po dito. Nako ho, gusto pong kami ni pati sapa nilalagyan po nila ng mga ho yung nilagay ho nila para ho lumuwag ang kanilang area o mapakinabangan, kaya sumikip po ang lagusan ngayon ng tubig baha. Kaya yan po ang dahilan ho, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya, tulad na lamang po dyan sa Loyola. Biruin mo yan, yan po, lumubog din sa baha. Yung Quezon City, sir, dami. Hindi na ho kayang pasinungalingan pa. Kaya, Lolo Dams, anong masasabi mo dito sa mga nangurakot ng pondo ng flood control? Anong hubang dapat? Dapat dyan sa mga nangurakot, pag napatunayan na sila ho ang may kagagawan, wag nang i-firing squad, kayang yung bala. Magagamit pa yan kung sakaling may kalaban ang ating gobyerno. Wag na rin ho isilya elektrika, gastos pa sa kurente. Nako. Para ho maramdaman nila ang kanilang pasakit na ginawa ho sa sabay ng Pilipino. Tama yung usap-usapan sa social media. Pag napatutuyan ho yung mga nangangurakot na yan, sila ho ang may dahilan, ay sila ho'y gagapusin na lang. Gagapusin na lang ho sila. At ilagay doon mismo sa gitna ng ilog. Gitna ng ilog. At mag-antabay na lamang ho ng pagbaha. Para habang wala pang bahay, mga pulisan na bubuhay ron. Yan dapat ang perwisyo. Yan dapat nagagawin sa kanya. At saksihan yun ng mga tao sa lugar na yun. Halimbawa, sino bang mga sangkot dyan sa mga nangyari ho ngayon na hindi ho natupad yung mga flood control na yan. Yung sinasabi ho ng project na yan. Yung napatunayan doon, doon na itatali yan. Kung kaya nang higupin lahat yung baha para siya magligtas, igawin na niya. Yan po ang dapat. Kung ano ho ang ginagawa, nakapinsalaan sa sambayan ng Pilipino, dapat ho na maramdaman. Dapat ho yan ay ilugdog sa baha ng sa gayon ho maramdaman nila ang kanilang pinagagawa sa sambayan ng Pilipino. Isang ayon ka ba?
Maganda naman yan. Oy, sa totoo lang. Tulad lang lulubang sa Indonesia. Ano bang nangyari dun sa Sara na pinaslang ng kanyang mga klase? O di ba, ang ginawa, tinutorture nila, pinahirapan, binubuli nila. Ay, hindi pa sila nasiyahan, nilagay nila doon sa ano ba yun, sa washing machine. Pagkatapos dapat nga ho doon, ganun din ang gagawin eh. Kung ano po yung ginagawa ngayon ng mga tao na pagpaslang o pagpapahirap sa kanyang kapwa, dapat ganun at ganun din ho gagawin sa kanya. Oo, yun ang dapat maganda pa nga yan, kung saan niya pinaslang ang naturang tao na yun, doon din siya papaslang. Kung ano yung mga bahagi ng kanyang katawan, tulad lang nung Taiwan, hinold up, di ba, mabuti buhay. Ang daming saksak inabot. Dapat pag nahuli po yung na may kagawa doon sa panghulap sa kanya, saksakin din. Kung ano yung mga pasa, ano yung perwisyo, inabot nung babaeng kanya hong hinold up at sinaksak pa. Buti na lang hindi napuruhan. Dapat ganun din ho ang gagawin sa kanya. Diba ho, mga kapatid at mga inako, yun ang dapat nang sa gayon ho ang mga salot-hot pasaway sa ating lipunan ho, mga kapatid at mga kaibigan. Yan ho, tuluyan na po silang magbago. Yun po ang kailangan. Tuluyan na silang magbago. Kasi pag wala ho tayong batas na nakatakutan, hindi wala mangyari. Tuloy-tuloy lang ho yan ang kanilang paggawa ho ng hindi maganda sa ating lipunan. Kaya gano'n naman nung panahon ni Marcos, yung parusa sa droga, o ano ho bang firing squad. Pagkatapos tinigil. Ngayon, nagkaroon naman tayo ng silya elektrika. Tinigil din. At pagkatapos, nagkaroon naman tayo ng lethal injection. Tinanggal din. Di ba ho, mga kapatid at mga kaibigan? Ay urong-sulong ho kasi yung batas natin. Dapat pag nakita na ho natin na effective itong batas at nakakabuti ho sa sambayan ng Pilipino, dapat ituloy-tuloy na yan. Dapat huwag nang baguhin. Dapat pa nga i-upgrade pa. Dapat ipagandahin pa. Di ba ho, mga kapatid? Kaya, hanggat wala hong manindigan sa ating mga leader na sa kasalukuyang panahon makita natin mga kapatid ngayon grabe na. Talamak na talaga ang katarantaduhang ginagawa ng mga leader natin sa ating bansa. Sarili na lamang nila ang inaatupad nila na maging guminhawak ng kanilang buhay. Tulad lang po ngayon, Lolo Dams, anong masasabi mo doon sa mga kumalat ng social media na sila hindi pa naman napatunayan, pero ang naramdaman ng sambayan ng Pilipinas ay sapat na yun bilang patunay na mayroon talagang anomalya. Pero siyempre, yung mga tao na yon na yun unang lumalabas na sila may kagagawan, silang may control ng budget, at malamang sila naman ang may kapakana at nagpahintulot na ito ho'y malustay sa walang magamit, sa walang katuturan. Ngayon mayroon tayong mababasa sa social media na nakikiusap na po Lolo Dams, yung pong tao mismo na damay ang kanyang pamilya. Dapat sa mga batikos, dapat siya na lamang. Ano po ba ang masasabi mo? Alam mo, yun yung kadadamay, yung asawa mo, anak mo, kapatid mo, sa mga batikos, huwag na kayong maglikha mo. Normal ho yan. Normal ho yan ang asawa mo, anak mo, kapatid mo, mga magulang mo, kaibigan mo, ay talagang maging laman din sila ng mga usap-usapan. Bakit ka mo? Kung totoo yun na talaga naman nung kinulumbat mo yung pundo ng bayan, hindi ba sila nakinabang? Hindi ba nakinabang yung anak mo, yung asawa mo, kapatid mo, mga magulang mo, kaibigan? Nakinabang! Kaya dapat makinabang din sila sa kahihiyang inabot mo ngayon. Bakit naman tingnan mo naman yung isang congressman sa Batangas? Pinagmamalaki na ng buong Batangas. Sapagkat hindi ho siya nasilaw doon sa pera. Biruin mo, mayroon umalok sa kanya. Nababayaran siya, babuya at bayad naman ng paraan na yung kontribusya naman na flood control doon sa kanilang lalawigan ay alam mo na anong dapat mangyari. Ang ginawa ho ng congressman ito talaga naman magaling. Abay nakipag-coordinate sa pulisan at nakay na sa korte.
may ebidensya, may salit mo talaga siya ng kakulang halaga para doon sa mga bagay na yan. At ito mo ang nangyari. Buong angka ng mga libisterya ay natwat na galak sa ginawa ng batang-batang congressman pa ito. Hindi siya nasisilaw. O, hindi lang ho yung mga pamilyang libiste, kundi ang lahat kong sambayanan sa Batangas. Ay, kaswang-tuwa ng mga Batanggenyo. Malaki ng mga Batanggenyo. Ay, sa amin, mayroon din kami ditong congressman na hindi ho nasisilaw sa pila. Ay, biruin mo, lahat sila matutuwa, magagala. Ipinagmamalaki ang magandang nagawa. Ganon din yun. Pag ikay gumawa ho ng kabulastugan, gumawa ka ho ng kamalian, tanggapin na ho ninyo. Tanggapin na ninyo kung anong maging bunga. Alam mo kung ba't. Kasalanan naman din kasi yan Kaya ito ngayon, kung congressman ka, gobernador ka, senador ka, kung ano mang posisyon mo sa gobyerno, at gumawa ka ng hindi maganda, at nakaladkad ngayon ang iyong pamilya, sabihin mo na sa pamilya mo, tanggapin nyo na. Matagal din naman kayo nakinabang dun sa kinulimbat natin na punto ng bayan. Tama-tama. May punto ka nga dyan, Lolo Dabs. Ito po yan, Lolo Dabs. Bakit kaya ganun? Pag maganda yung nagawa ng angkan mo, halos gusto mo angkinin lahat. Parangal, masayang-masaya ka. Pero pag ang ginawa naman ng angkan mo, na naging leader, naging congressman, naging gobernador, o mga posisyon sa gobyerno, na nakagawa ko ng katiwala, nagkahiya-hiya, ayaw mong idamay. At sabi mo, ikaw na lang. Bakit? Yung bang nilustay mo, kunilimbot mong pira, ikaw lang ba nakinabang riyan? Nakinabang din yung alam mo, anak mo, kapatid mo, ang mga magulang mo. Diba? Di makinabang din sila sa kahihiyan na maging bunga ng iyong ginawa hong kahunghangan. At sinayang mo ang pagkakataon. Yan ho, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya, huwag na ho kayong magreklamo. Huwag na ho yung sabi, ako na lang ho ang batikusin nyo, ako na lang ho ang laikin nyo. Hindi po mangyayari yun. Lalo na ngayon, social media, lahat na ngayon, reporter, lahat na ngayon ay nag-imbestiga, lahat na ngayon ay ibunalalas na. Bro naman yung salahong dinulot ng inyong ginawang pangulimbat ng pundo ng bayan. Bro, pinangutang tayo ng ating gobyerno. Pagkatapos ngayon, kayo lang ang makikinabang. Bro, inyo yan, kung napakayaman ninyo, ang ganda-ganda ng bahan nyo, sasakyan ninyo, wala kayong problema. Pagdating sa bahay, hindi kayo nangangamba sapagkat kayo hindi nakakapili ng mga matataas na lugar at magandang lugar na patayuan ng inyong mga mansyon. Di ba? Kaya tayo ho, mga kaibigan, ay huwag ho tayong tumigil. Damay-damay na lahat yan. Walang hiya naman talaga sila. Di ba? Yan ang totoo dyan. Para ho, matuto tayo. Sa totoo lang ho ito pong mga katiwalayang ito, nangyayari. Ito po'y kapabayaan ng pamilya. Dapat, kung alam mo na ang kapatid mo, congressman, senador, gobernador, mayor, ano mong posisyon, na gumawa na ito na hindi maganda, pigilin mo na. Ganun huwag mo nang hayaan na gagawin na yun. Kasi madadamay ka sa kahihiyan. Pigilin na. Kaya tingnan mo ang turo ng Islam. Ang turo ng Islam, mga kaibigan, pag nakakita ka ng gumawa ng pagkakamali, anong turo ng Islam? Pigilin mo siya sa pamagitan ng iyong kamay. Pag hindi mo kayang pigilin sa kamay, pangaralan mo. Pag hindi mo kayang pangaralan, ipagdasal mo na lang. So, ito pong mensahe, mga kapatid at mga kaibigan, kaya sa lahat. Kahit na ito yung mensahe, ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ito sa isang katawan, Muslim ka man, Kristiyano ka man, dapat mo ay tulong-tulong. Masaya ka, angkan mo, naging leader. Hanggang doon ka lang ba? Tingnan mo. Kaya dito ho, kailangan dito, ito Lolo Dabs, anong masasabi mo doon sa sa mga religious leaders naman, Lolo Dabs, anong maging ambag nila? Malaki ang ambag ng mga religious leader. Yan ang unang dapat na tumutok doon sa mga leader natin. Halimbawa, alam na ng pamilya na yung kanyang pamangkin, anak, asawa, anumang relasyon nila, gawa ng katarantaduhan. Kung ito'y Katoliko, kausapin ng mga pare. Kung sino yung paring pwedeng ito'y payuha. O ito may bunagin. Yan pastor ng bunagin. Halimbawa naman ito sa Badista, iglesia. Ministro ang kakausap.
halimbawa naman ito naman Muslim. Mga ustad naman at ulama ang tutusok sa kanya para siya pigilin. Dapat ganun. Dapat ganun ang gagawin natin. Malasakitan natin ang anak mo, asawa mo, kapatid mo na may katungkulan sa gobyerno na siya po ay maglingkod ng tapat. Huwag gumawa ng kaunghangan dahil anak ko. Tingnan mo ngayon anong nangyari. Ay kahiya-hiya ho ang inabot. Ano pa yung ginawa ng iba dyan? Nagpapa-interview pa, pinupost pa sa social media. O ngayon, hindi mo na matutunghayan. Sapagkat yun po, naging ebidensya pa. Naging ebidensya pa yan doon sa kanilang ginawa hong hindi maganda sa pundo ng ating sambayanang Pilipinas. Totoo yan, Lolo Das. Kaya ito ho nangyari ho mga kaibigan. Aral ito sa bawat isa. Dapat yung pinupunto mo, Lolo Dams, yung sinabi mong dapat magbalasakit ang mga religious leader. Effective ho talaga yan. Bukod sa pamilya, dapat yung mga religious leader. Kaya kung halimbawa, talaga dito, si Senador Marcolita, isang Iglesia ni Cristo, nandyan yung gabay ng mga minister, yung mga religious leader nila, nandyan. Tulungan para maging matatag. Senador Robin Padilla, isang Muslim, nandyan din yung mga ulama natin, mga ustad natin na gumagabay. Ganon din sa mga congressman. Isang Katoliko, nandyan yung pare. Isang bunagin, nandyan yung pastor. So dapat ganun po ang gagawin natin sa mga angkan natin, kamag-anak natin, katungkulan sa gobyerno. Di ba? Para, hindi yung siya makagawa ng anomalya, hindi yung siya makagawa na hindi maganda. Kumbaga, ang kanya kung magagawa, mga kaibigan, puro maganda. Hindi yung puro hangad ang ginawa niya sa kanyang paging leader niya. Kaya ngayon sa huli, nandiyan pagsisisi natin. Di ba? Yung iba niyan, ito yung nagbilog sa sasakyan, ito yung ganda ng aming mga kusali. Ang tanong, saan mo nakuha? Sabi mo, pera ng taong bayan yan. Para yan sa flood control. Pagkatapos hindi mo ginawa, ngayon, sino ngayon nagpipinsala doon sa hindi ginawa kong pangurakot ng pundo sa flood control? Di lahat din tayo, pero di ba? Tingnan mo lang dito sa Metro Manila. Ang ganda-ganda ng condominium. Dahil pag-control, yung basement ninyo, lubog na sa baha. Subhanallah mga kaibigan. Di ba? Kaya ngayon, mga kaibigan, huwag tayong maging pabaya. Aral ito sa ating lahat yung iba pa nga sabi, hindi ba lang sa Pilipinas nagkaroon ng nagkontrol ng bahay sa ibang bansa, okay lang sila doon. Kung sila inabutan mo sila ng pagbaha doon, ngunit wala naman silang inilustay, pundo, okay lang yun. Sa atin, dalawang baha yung baha tubig, baha ng nangungulimbat, pundo ng sambay. Di ba mga kapatid? Okay, bueno mga kapatid, mga kaibigan, sa ating pagkatuloy dito sa ng pag-usapan po natin, ay tayo po muna mga kapatid ay magpakilala muna ng ating tagapagtagal. Kilala mo natin ang ating himpilan at ang paratuntunan pong pag-usapan po natin. Hatid sa atin ng Muslim Media Patrol. Ito lamang ko sa CC News Filipino News ay magbabalik pagkalipas sa lamang na ilang paalaala. Balik po tayo, Lolo Dams. Balik tayo, Lolo. Ay, nakaw. Maraming salamat, German March Panglima. Bay, sana ho, ikaw biyayaan banyala sumanawatala ng mga asawat ng hindi ka nahirapan na sa iyong paglilingkod sa bayan ng Pilipino. May ba tayo? Natagumpay yung simposyo o lecture ng Islam in Action doon po sa Kalumbang.
Laguna. Matagumpay. Ano ba nangyari doon? Ay, alam mo, Lolo Dams, maganda. Maganda, Lolo Dams, ng ating dito doon. Kasi yung po mag-asawa na itong brother natin, balik Islam. No, balik Islam. Problemado kasi napupuso natin na yung po kanyang miss isa hindi pa Muslim. So, parang gusto lang sumuko. Pero wala siyang magawa dahil mahal na yung mister niya. Dahil mahal na mahal siya ng mister niya. So, parang silang nagmamahalan. Oo, talaga grabe ang pagsubok ng sister natin. Pero alam mo, Lolo Dams, ang kagandahan doon, yung sister pala natin, ay tanggap na niya si Allah subhanahu wa ta'ala ng isang Diyos. Tanggap din niya si Propeta Muhammad, ang huling propeta, at gayon din si Jesus Christ bilang sugo propeta. Pero, kaya nga, dahil nga doon, dahil sa nabasa niya, na tingnan niya ang cellphone, kaya payo natin sa mga sister, huwag basta-basta malukas sa cellphone ng mister niyo. Kasi minsan napagkamalan ninyo kausap pa nga lang hindi pa nga nililigawan, akala ninyo nililigawan na. Kaya tayo din na nagsasuffer. Minsan hindi naman pala niya pinoproposan yan. Ngayon akala nung tayo sila na. So ito po nangyari at kaya kami ho ay tulong-tulong, no, ang Islam in Action kahapon. Tulong-tulong kami lahat doon nagpaliwanag, si Brother Fali Abdulhani Junobrero, gayon din ho si Ustad Romulo Rosal at siyempre si Ustad Amin, no? At kasama natin at nandoon din si Fahadar din at siyempre si Ustad Bayan, Ustad Muslimin pala, Ustad Muslimin kasama natin. So, ngayon po, mamaya na muso. Ngayon po mga kapatid, alhamdulillah, sa awat habang sa subhanahu wa ta'ala, kahit ang sister natin ay maraming pagsubok, Lolo Dams, kung tinanong natin, tanggap ba niya si Allah subhanahu wa ta'ala ng isang Diyos? Tanggap niya si Prophet Muhammad at yes. Sabi namin sa kanya, Muslim ka na pala sister. Sabihin ng sinasabi ng Muslim, ngunit sa puso, ito Muslim na. Kulang na lang sa iyo pagsabihin. Sabi namin sa kanya, yung problema ng sister, madaling solusyon yan. Ang solusyon kasi natin, tulog muna natin sa solusyon. Lolo Dams, so problema ba natin ulit palawak ng iyong katagabuhan? Paano ba Lolo Dams? Mga problema natin. Abay, madali. Ang maprinsipyo ng mga kamusliman, ito, pagkalipangan dito doon ng mga kababayan nating Kristiyano. Pag tayo may mga problema, huwag ka doon sa kaibigan, idulog ang problema. Minsan kasi ang nangyayari, kaibigan ka magsabi ng iyong problema, pagkatapos naman yung kaibigan mo wala din maipapayong maganda, sa halis na gumanda at gumagaan-gaan ng yung pakiramdam, lalo kang nag-aburuto, o lalo tayo tuluyang magulay. Dahil ang iyong nahinga ng payo ay walang alam. Kasi dapat sa paghingi ng payo, pag ikaw humingi ng payo sa isang tao, kung ang bigat ng iyong problema ay 2 kilo, pag ikaw humingi ng payo, ito naging 1 kilo na lamang. Diba? Yung iba kung kanino humingi ng payo, lalo na pasama. Diba? Kaya dapat, ituloyin. Yun po ang solusyon diyan. Totoo yan, Lolo Dams. Ganun po ang naging sitwasyon. Kaya kagandaan doon sa sister natin, hindi din siya kung kanino siya nagdulog. So ang kailangan pa, tapusin ko lang, ang kailangan pa rin, sa Allah ka mismo humingi ng tulong. Yun ang kailangan. Sa Diyos ka mismo humingi ng gatay. Bago ka lumapit doon sa kung kanino ka hindi ng payo. Ganun ang turo ng Islam. Halimbawa, ikaw ay nagsulat mayroon kang balak na, halimbawa, ikaw ay may problemang financial. Di siyempre, kanino ka ba humingi ng tulong? Sa Allah, subhanahu wa ta'ala, nabigyan ka rin ng tao. Pagkatapos ko, kung sino yung mga taong sumagi siyang nahingi mo ng tulong, isama mo na ngayon. Bigyan ng patnubay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Problema. So ganun lagi isang Muslim, anuman hong problema ay kaalam mo na mismo tayo dumulog. Tingnan mo nga yung sa Muslim, kung may napupuso. Ano bang turo ng Islam? Ang turo ba ng Islam pumunta ka doon sa bilihan ng bulaklak, pumunta ka doon sa bilihan ng tsokolate,
at bigyan mo ito yung napuputuan mo, hindi ganun sa Islam. Anong sa tulong ng Islam? Ito muna yung mag-ara. Magkaya mo na rin. Ito nilibang sa buhay pag-ibig. Ito ng isang pag-ibig sa control. Ating gawin mo na, bakit ibig? Ay, mahal eh. Ito mo na isang pag-ibig. Ang pag-ibig, huwag control. Pag-ibig na sa puso, sa kami bawat pag-ibig na ang talagaan niya, ang bataan niya. Iba lang nga ng plao. Tinan mo naman pagkaroon pagbahay, halos yung nasang buhay mo. Ay kung kayo, ay apat na may daming tulog. Uy, ako doon siya. Gandaan pag nabiyaan na. Teka mula doon dam si tapos pumunta sa pag-ibig. Pag-usapan na natin ang tulog. Sabi daw ni Missy sa pag-ibig, ha? Ano mo, Lolo Dams? Sa tulog Dams, dapat tao ba isa pang ano bang katandaan Lolo Dams pag ikay may kaduaya? Ano ba masasabi? Aba! Ang pag-uwi ng kaduaya ay biyaya. Oo! Buminsan ng mga babae. Halimbawa, ang mister ay nakahanap ng pangalawa at pangatlo at pang-apat, ay nagagalit. Ay sabi nyo, kagustuhan lang ito ng mister. Mali yun! O ang pagkakaroon ng kaduayan, nakaguhit dyan sa kapalaran ng lalaki at babae. Ang pag-aasawa ho'y biyaya, sabi ng Rasulullah. Ngayon, pag ikaw ho'y nagkaroon mo ng kaduaya, ay nasa guhit ng kapalaran mo. Ngayon ay nag-iisa ka pa ng misis ng iyong mister, abay, huwag ka maging kampante. Baka mamaya ay meron ba naman isa pang biyaya yan na darating. Sa guhit lang ng mister mo yan, nasa guhit mo rin yan. Sabihin mo daw, nasa guhit din pala ng babae yan. Siya ay magmahal yung sa lalaking mayroon na pala ang biyaya ni Allah na maging apat sila. Ay, oo naman. Kasi lahat na pangyayari ay si Allah nagbigay ng kapasyahan. Ano pang sabi ng Rasulullah SAW na bago ika nga darating ang kamatayan, ay kanya mo nang makamit at ipagkaloob sa kanya na walang alinlangan at tunay na mamapas sa kanya ang mga biyayang kaloob niya. Ay, ang pagkaroon ng asawa, yan yung biyaya. Yan. Di ba? Kaya dapat huwag nang pagdilin. Kaya dapat ang kamusliman ay sigilan ka ng sakit. Dapat pagduruan. Yung mga biyuda dyan. Yung mga hiwalay riyan. Kung sino yung gusto magkadwa, yun ang hanapin. Kaya nakapag-asawa ng isang hiwalay. Mayroon ng 10 anak yan. Wala ka ng kahirap-hirap. Hindi mo rin mo yung 10. Si Lolo Dams, hindi na malaman kung anong gagawin. Gusto na siyang sumingit Lolo Dams sa pagsalita. Hindi na mapakali kung saan ipwisto yung upuan. Umikot-ikot. Umikot-ikot na yung upuan. Kaya nakalimutan niya kung pagtimplan ng kape. Napunta kasi tayo sa sa pag-asawa. Kanina flood control ang pag-usapan. Niready na yung kape. Kaya nung nalaman ng pag-asawa na ng punta, tinago na yung kape. Alam mo, yung asawa mo, mahal na mahal ka yan. Kaya ihanda mo yung sarili mo. Abay, pag yan huy matawpikan at may makita yung maging kasanggat kadwayan, baka ikaw na nga ayaw. Oo nga pala, Lolo Dams. Yan nga, mahirap. Totoo, Lolo Dams. Yun nga ang pinangambahan ko Baka mamaya sa kanyang pag-iikot, sa kanyang pagbabasa sa Facebook, may makita siya. Mapusuan para sa akin. Yung ba, Lolo Dams, kailangan bang tanggihan yan? Bawal tumanggi sa biyaya, nakakabulag. Pag nagustuhan mo, alam to, ikaw pa ba yung misis mo na nagkahanap ng kaduaya? Alam mo ba bakit?
yung mga misis ay maghanap ng, teka muna, maputol kita muna luludang dyan. Grabe ka naman, pagdating sa pag-asawa, hindi ka maawat-awat. Kaya mo pa luludang. Ako kaya pa sa salita. Salita na lang. Sa gawa, mukhang wala. Hanggang ngawa na lang tayo. Mahina ng ating kasukasuan. Kaya, pag mayroong mga pag-asawa, kailangan problema. Chairman Mars Pangulima. Andyan si Ustad Karsale. Ayan, malalakas yan. Imam ng bayan yan. Pero ako, hanggang salita na lang. Wala na kayong asahan sa akin. Ay, mahina ng tuhod. Ngawa na lang tayo ng ngawa. Huwag ngunit wala natin magagawa. Lolo Dams, balikan natin Lolo Dams. Yung sinasabi mong gaano ba kahalaga Lolo Dams sa maintindihan ng babae? Ano ba talagang biyayang makukuha ng kababaihan? At sa isang palagay ay kailangan tanggapin yung kaduat. Oo naman, kailangan tanggapin. Alam mo kung bakit? Kung maintindihan lang ng kababaihan, itong sa kaduayan. Malamang silang maghanap. Bakit ka mo? Ano bang sabi ng Rasulullah sallallahu? Ang sinong ikang babae na tanggap niya na magkaroon siya ng kadwaya, anong pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya? Tatayuan siya ni Allah ng mansyon. Biruin mo naman yung ipapatayo si Allah subhanahu wa ta'ala pang magpagagawa. Mansyon, hindi kubo-kubo. Ngayon nga, patayuan ka ng bahay ng mister mo, patuloy pa mali-mali pa yung pagkakalagay ng poste. Sabi ng mister, di bali ng mali-mali yung poste, basta ilaw ay nasa tama. Kasi pagkat ang ilaw, ang asawa, yan ang ilaw ng tahanan. Napunta naman tayo doon sa tahanan na yan. Totoo, Lolo Dams, no? Kung maunawaan lang pala ng babae, tama. Ang pinupunto mo, Lolo Dams, ako isang ayon dyan. Kung maintindihan lang ng babae, ano yung biyaya, ayun mo pala yan. Itinangakuha na sila ni Allah ng mansyon. Hindi po simpleng bahay, mansyon. O anong ibig sabihin ng mansyon? Ubod ng ganda yan. May land. Wala mang mansyon dito na hindi maganda. Lahat ng sinasabing mansyon, ubod ng ganda, ubod ng laki. Sabihin mo, siya mismo ang gagawa niyang para sa isang sister na tanggap niyang may kadwaya siya. Maliban ba Lolo Dams sa mansyon ay papatayo niya Allah subhanahu? Ano pa ba yung Ano pa ba yung ibibig? Bukod sa mansyon, ano bang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Gagawin silang prinsesa. Biruin mo naman yan. Gagawin silang prinsesa. Sabihin sila yung pinakamaganda. Kung paano ngayon kung ang mister niya ay nasahid. Ang mister niya binawian ng buhay sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibigay niya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng 72 mga hawres, 72 mga huruin na ubod ng ganda. Ngunit ang mga kagandaan ng mga bidadari na yan ay walang binatbatan doon sa kanyang mga asawa sa mundo ito na tinatanggap ang lahat ng pagsubok ni Allah. Abay, sila'y gagawing prinsesa. Grabe. Kaya pala Lolo Dams, yung ibang mga kababayan hindi talaga umaayaw, no? Pag may nagpusuan yung kanilang mister, pumapayag. Kasi ang iniisip doon, mansyon. Iniisip doon, gagawin siyang prinsesa. Di ba Lolo? Wala pa. Hindi ka naman budong umayaw. Pag yan ay pag-aaral lang. Sino ba tayo makapagpigil? Kasi mo yung ibang kalalakihan. Si ayaw nyo. May nangyari ba? Wala! Lalo lang sumakit ang dibdib. Bakit? Nabalitaan niya, kasal na. Balitaan niya, may asawa na, may anak na. Galit na galit yung kanyang mister. Anong sabi na kanyang mister? Hindi ko kasi pumapayag. Kailangan naman sabihin ko sa'yo. Ibig sabihin na tinatago. Tinatago. Ayaw sabihin. Anong gagawin natin? Totoo yan, Lolo Dams. Lalo na sa Kristiyanuhan, Lolo Dams, nangyari talaga yan sa ating mga kababayan sa Kristiyanuhan. Isa lang ang pinakilalang asawa na yung kabit, walang limit. Oo, walang limit yan. Walang kailangan pwede. Kaya mong itago. Oo. Pero sa atin, talagang kung ilan lang yung pinahintulot, doon lang tayo. At kagandahan, ay sinasabi natin kung ilan. So yun pala mga pribilehyo, Lolo Dams. O ano pa ba, Lolo Dams, ang kaginhawaang dulot ng kapag ang isang lalaki ay apat ang kanyang misis. Alam mo ba yung kwento nung panahon ng Rasulullah sallallahu? Balikan lang natin.
Noong panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayroong isang sahaba na lumapit sa Rasulullah at humingi ng payo. Ay, alam mo ba yung hiningi ng payo? Hindi tungkol sa flood control. Punta naman tayo sa flood control. Pag-asawa ito na. Lumapit siya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang ginulong ay siya'y nahirapan sa buhay. Alam mo pa ang tinayo ng Rasul? Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mag-asawa ka ng pangalawa. Ito pong sabang ito ay masunurin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nag-asawa siya ng pangalawa. Abay, hirap na hirap pa siya sa kanyang buhay. Bumalik ulit sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ay hirap pa rin ako sa aking buhay. Anong sabi ng Rasulullah? Sabi niya, mag-asawa ka pa ng pangatlo. Abay, buruin mo. Mahirap yung luludabs, kung iba lang siguro yun. Pinayuhan mo mag-asawa ka ng pangalawa, pagkatapos ngayon naghirap pa rin, baka sakaling humingi pa ng payo sa'yo, sabi mo, magbawas ka na, hindi effective kasi nagdalawa ka na, hirap ka pa rin. Pero anong pinayo ng Rasulullah? Mag-asawa pa siya ng tatlo? Sinabi pa ng Rasulullah. Ngayon luludabs. Anong ginawa ng sahaba? Sumunod pa rin ba siya? Hindi na siya nagalilangan. Abay, alam mo yung mga masahaba, ano man hong sinabi ng Rasulullah, at taos-puso nila itong sinusunod. Ganun sila katapat. At nagtitiwala sila na hindi sila ipapahama. Kaya kahit na nag-asawa ng siya pangalawa, hirap pa rin ang kanyang buhay. Nung pinayuhan siya ng Rasulullah, nag-asawa ka ng pangatlo, ginawa pa rin niya. Ngayon, ang tatlo ng kanyang asawa, bumalik uli siya sa Rasulullah. At ang sabi, ya Rasulullah, hirap pa rin ako sa aking buhay. Luludam, pinayuhan na siya, hiwalayin mo na yung mga asawa mo, malas ka sa mga asawa, pero mo, nakatatlo ka na, hirap ka pa rin. Ganun bang pinayo? Hindi. Anong sinabi ng Rasulullah sa kanya? Mag-asawa ka pa ng pang-apat. Ngayon, luludam, yung sahaba, sumunod naman, sumunod. Propeta yan di nakasawa siya ng pang-apat. Nakaw, tingnan mo. Nung bumalik siya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi na problema ang kanyang ibinog, kundi ngiti at saya. Baka nakapagsadaka pa siya doon. Bakit ka mo? Doon pala sa pang-asawa niyang pang-apat, doon ibinigay niya Allah yung baraka. Yung babaeng yun ng kapang-apat ng misis, may alam sa hanap buhay. Nagtulungan yung apat ng misis. Ano nangyari? Tiba, talo pa yung nangurakot sa flood control. Hindi na nakontrol ang kanyang pagiging sagana at pagiging masaya. Grabe, luludams, no? So, ibig sabihin, luludams, pag nagkaroon ka pala ng kaduaya, kapag sila'y magtulungan, talaga, ang saya pala, oo naman, kasi pag may kaduaya ka, pagkakit yung isa, nandiyan yung katuwang na hospital, o si kaduaya ang mag-alalay, hindi ka na problema, ikaw misal, tuloy ka po hanap buhay. Kasi, andun si kaduaya ang mag-alalay. Di ba, ganun ho. Ng kaduaya. Talaga si Mrs. Di na magpakali, mag-usapay duaya. Ngayon, Lolo Dam. So, yan pala ang kagandahan. Kaya dapat ito, Lolo Dams, ay maintindihan ng ating mga kababayan. Na ito palang pagkakaroon na higit sa isang asawa ay biyaya pala ito, blessing pala ito. Kung maintindihan lang ng ating mga kababayan. Oo naman, ako nga, yung aking masasabi riyan, yung mga ustad natin, yung mga ulama natin, pagkalooban ng apat na asawa yan sa iba't ibang lugar para wala nang gagawin yan sa buhay, kundi magdawa na ng magdawa, at ito pong kanilang mga misis ay magsumikap, kung ano yung alam nila sa paghanap buhay, pagyamanin nila, at para sila na magsusuport sa kanilang mister. Di ba, mas maganda yun. Maganda nga yung idea, Lolo Dams, kung apat yung misis mo, may kanya-kanya silang pagkakitaan. Yung isa ay nagtitinda ng halal na pagkain, yung isa naman ay damit, yung isa naman ay kung ano-ano yung alam niya sa hanap buhay. At sila na ngayon tutulong doon sa mister nilang ustad o ulama na nag-iikot sa kanilang bayan, sa kanilang lugar para ipalaganap ang katuruan ng Islam. Ayun yung sinasabi, Lolo Dams, na tiba-tiba, walang binatbat yung nangulimbat ng pera sa flood control. Ay maniwala ka. Pag yan po'y nagawa, ay yung apat ng kanyang may bahay, na maging kasama niya sa akhirat at maging prinsesa yan. Ngayon, yung kanyang mister na ustad yan, uduat.
nasahid yun sa kanyang paglilingkod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa kanyang paglalakbay ng buhay. Aba, bibigyan yan ng mga 72 mga haures. O kaya, yung 4 ng kanyang kaduaya dito sa dunya, ay bibigyan niya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mansyon at gagawin silang prinsesa. Kaya dito pa lang sa mundo, yung atin mga kapatayhan, ay sanayin ang sarili. Kung biruin mo sa 4 pa lang, hindi kaya, paano pa yung 72? Kasi 72 yung ubo din ng ganda. Pero huwag kong magsilos doon. Kasi kayo ang higit ng maganda kaysa kanila. Kapagkat kayo nga ay gagawing prinsesa super ganda. Mga taala, Lolo Dams, talagang iba talaga pag-usapan, Lolo Dams, ang pag-asawa. Talaga palang umaintindihan lang pala ng bawat kababaihan, bawat kapatiran at sinuman. Effective pala. Paano, Lolo Dams? Ito tanong lang. Naman. Kasi totoo lang. Yung pong pagpahintulot ng pag-asawa na higit sa isa, hindi lang yan para sa mundo. Kahit kasanuhan gawin nila yun. Kawawa yung mga kababaihan ngayon dami na, mas lamang na ang babae kasi lalaki. Tapos yung mga kalalaki pa ngayon, pabawasin ng pabawas. May mga lalaki na ngayon na gusto magpakababae. Salip na hanapin nila ay Darna, abay ang hinanap si Superman. Superman naman sila. Sila. Lalo tuloy na out of number ang kalalakihan. Naku, mga kaibigan. Kaya dapat yung pag-asawa na higit sa isa, sama-sama tayo. Gampanan natin yan. Gampanan natin. Totoo lang, ginagampanan naman ng mga Kristiyano yan Nililihim lang. Mga babaeng Kristiyano, sabihin na ninyo ang totoo. Kung ilan yung asawa ninyo, masakit pong isipin. Halimbawa ba ikaw, tanggap mo ba na ang iyong halimbawa, hindi ka Muslim, buti na lang, Muslim ka ngayon. Kung hindi ka Muslim, tanggap mo ba sabihin na yung kapatid mo, kabit mo congressman, senador, o sino man, gobyerno, o sinong mayaman. At tapos yung mga pamangkin mo doon, sasabihin anak sa labas, pamangkin sa labas. Yun nga, Lolo Dams. Yun nga ang punto, Lolo Dams, masakit nga talaga. Kahit ako, hindi ko matanggap yun. Sabing kabit, kahit pa siguro pinakamayaman yung lalaki. Pero ang tawag doon sa kapatid ko, kabit, o anak ko, kabit, hindi pwede yun. Okay na kailangan kilalanin niya na tunay ng asawa yung kapatid ko, o kilalanin niya yung tunay ng asawa yung anak ko. Ganun dapat. Hindi pwede kabit. At yung mga pamangkin ko doon sa kanya ay tunay na pamangkin yun. Pamangkin sa loob, hindi pamangkin sa labas. Hindi po hindi po makatuwiran yan. So, kaya pala Lolo Dam, sa Islam, yan talagang solusyon, kapag susundin yung katuruan ng Islam, kapag ipaginabang, oo naman, ang katuruan ng Islam, lagi nating tandaan, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinadala siya para sa lahat ng Tuhan. Kaya yung kanyang aral, lahat yan. Hindi yan para lang sa mga Arabo, para sa mga Maguindanao, Tausug, mga balik Islam, hindi lang. Para sa lahat na naging propeta para sa lahat at eksklusibo lang pala sa atin. Hindi. Ano mo yung magandang katuruan ng Islam ay pakinabangan din ng ating mga kababayang Kristiyano. Yung pag-asawa na higit sila, gawin din nila yun. O gumawa na sila ng paraan na amindahan na yung batas na yan. Dapat ang Kristiyano ay payagan rin mag-asawa na higit isa na ginagawa din naman nila tinatago lang. Masakit. Ang totoo yan, Lolo Dam. Ako nga, Lolo Dam, alam mo, naglalamobs tayo. Mayroon din tayong mga customer na mga ganyan. Oo, na alam natin. Yun ay kanyang iniibig din. Di ba? So, totoo yan, Lolo Dam, no? Kaya, ang Islam talaga, yun talaga sa problema ng atin pong lipunan. Kaya dapat po, ito po ay mapakinabangan. Tingnan nyo mga kaibigan. Kaya pasalamat ka dito kay Lolo Dam sa kanya naging payo. Balikan natin yung sinabi mo doon sa sister na sa yung pagtungo nyo sa Laguna. Naging maganda ang resulta na resolba. Kaya dapat sa ating mga kapatid at mga kaibigan, kung mayroon kayong problema hindi sa usapang pag-ibig, dapat ano ka mo, yung sinisigaw mo rin.
Singit to singit. Hindi ko malaman kung paano ko sagutin eh. Oo, nagsalita si Lolo Dams. Kapin, kawawa si Lolo Dams. Di ba, gusto mo bang kapin Lolo Dams? Anong gusto mo, Lolo Dams? Yung kapin barako o kapin... gusto ko stick lang. Ayan. Tipid-tipid tayo, walang budget. Stick lang tayo. Ayan, maganda. Okay mga kapatid, atin nung nangyari sa ating sa Laguna. So, isa po yan sa mga programa ng Islam in Action. Kapag mayroon kayong problema, usaping pag-ibig, usaping pamilya, mga kapatid natin na kung saan po ay kailangan dawaan ang misis o mister, kayo po ay magkiparugnay lamang po sa Islam in Action. Kaya sabi nga ni Brother Fali Abdul Hadi Junopero, ay isa yan sa ating tutukan din. Bigyan natin ng pansin. Kaya kung mayroon man tayong ganong kilala, kayo na mga ganyan, nasa abroad yung brother, ilan dawahan yung misis, nandito sa Pilipinas, o ano, tulungan natin mga kapatid. Kaya kami, ang lakad namin kahapon ay matagumpay sapagkat masaya yung brother. Siyempre, nandoon na yun sa medyo critical pinagkasamaan na ng loob eh. So, alhamdulillah, masaya siya. Pinag-Muslim na yung misis niya at pinasal pa namin sila sa Islam. Yun, maganda ron. Di ba mga kapatid? Package na yan. Kaya pag mayroon kang alam dyan na ngayon, brother and sister, nagsama yan na walang kasal, idulog mo sa Islam in Action. Puntahan natin, kausapin natin para yan ay may kasal natin, maging legal sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid at mga kaibigan, para ibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang baraka. Kaya walang baraka dahil puro kagustuhan ni Iblis ang nasusunod ang nagagawa ng natin. Kaya dapat mga kaibigan, ganun, lalo na sa ating mga balik Islam, at lalo na adjust pa tayo sa mga bawal, ay normal lang yan. Huwag tayong sumuko. Anong masabi mo doon? Mabalik Islam tayo ng inaan ng loob. Nakagawa pa ng haram, nakainom ng alak, nakakain ng mga pinagbawa. Ay, normal lang yan. Pag nakakain ka ng mga ipinagbabaw, hindi ka ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sikapin mo na maiwasan yung ganong gawain. Kasi una-una, ay si Allah subhanahu wa ta'ala ay nalulugod sa kanyang mga alipin na kapag ipinagkakamali, nagtataubat. Sa totoo lang, ayaw niya Allah subhanahu wa ta'ala na lahat ng tayo maging perfecto. Hindi natin nagkakasala, hindi natin nagkakamali. Papalitan tayo. Normal yan. Ang mundo ito ay mundo ng pagsubok. Kaya andyan yung paggawa natin ng pagkakamali, paggawa natin ng tama. Sapagkat dito natin ginagawa sa mundo ito ang paggawa ng mga bagay na tayo ay kung anong maging talagay natin sa kabilang buhay. Ibig sabihin, Lolo Dam, dito sa mundo ito, dito natin ginagawa ngayon yung masama't mabuti. No? Dahil yun man lang ang ginagawa natin, masama't mabuti, di ba, Lolo Dam? So, ibig sabihin, ay dito natin ginagawa ngayon ang dalawang bagay na siya namang magdadala sa atin dito sa kabilang buhay. Dahil dalawa lang po ang pupuntahan natin doon. Yung impierno at paraiso. Yung kaparusahan at yung paraiso na may kaginhawaan. So, lahat ng nagawa nating kabutihan, abay tiyak yan, nasa dyan na tayo mapunta ho, mga kaibigan. Kung halimbawa naman gumawa ka naman kabalastugan, tulad ng mga nagpasasa dyan sa flood country, at yung rakot yung pag hindi sila makapagtaubat yan, hindi yan makapagsisi, sigurado yan, at itsaron forever yan doon sa narakadyaanap. Ang ganun po yung mga kapatid mga kaibigan. Kasi talagang matindi ang kanilang ginawa. Ay, palitan na naman si flood control sa pag-ibig tayo. Okay. Talagang hindi tayo makamove mga kapatid sa flood control, kasi grabe talagang pinsala. Lalo na ako, talagang dalawang beses na ako na-stranded. Dalawang beses na akong kinakabahan. Kaya ngayon, pag makulunlun, umuulan, nandun na yung pangamba mo. Baka ma-stranded ka naman, o lulubog ka na naman sa baha. Kung malaking problema. Grabe ang pinsala, mga kaibigan. Dami mga sasakyan ngayon. Iba-iba ngayon ang mga mekaniko. Mga mekaniko ngayon, masaya. Kasi siyempre, kaliwat kanan ngayon ang paghingi ng saklulo, tulong. Kasi lalo na ang kanilang masasakyan, kailangan sa hanap buhay. So, grabe yung travisyo ho, mga kaibigan. Pero, ganun pa man, ay alhamdulillah, ay napaganda yung ating naibahagi ngayon dito sa ating programa. Okay, Lolo Dam, sa iyong parting message dito sa ating mga tagapagsubaybay, sa palantuntunan natin, pag-usapan natin, at siyempre dito po yan sa Asisinis Filipino Bios sa Lolo Dam.
Maraming salamat at kahit paano ay patuloy niyo akong naalaala, patuloy niyo akong isinasama at minsan kahit na sumasakit ng ating kasukasuan, ang mahalaga ay okay sa yung ating lalamunan at nagsasalita pa rin tayo kahit yung kape ay kanina pa natin inaantay. Pag sinusan ko ng sikuwahay mo, dool ka diri, kapi ka diri, ha? Idol mo si Ilyas, ha? Idol ko na ngayon, idol mo pa, ha? Dool ka diri, tapad ka diri, kapi ka diri, yan, ha? Okay, Lolo Dams, ha? Jay Alam po, maraming salamat. Maraming salamat po sa iyong pagtitibay. Chairman Mars, ingat ka lagi sa iyong mga gawain. Pagpalain ka nila subhanahu at gayon din ang iyong mga mahal sa buhay. At lahat po ng mga programa sa CCN News Filipino News. Mabuhay. At patuloy po nyo kaming tangkalikin. At sa lahat ng nais magkaroon pa ng mga programa, ay makipag-ugnayan lamang dito po sa CCN News Filipino News. Nang sa gayon ay mapapakinggan ang inyong maghintuang aral na kapakipakinabang sa sambayan ng Pilipinas. Ito po ang inyong Lolo Dams. Ako gawa na, alhamdulillah, rabbil alamin, assalamualaikum, wala kamatulay tala, wa barakatuh. Okay, Lolo Dams, maraming salamat tayo, Lolo Dams, talaga namang walang kakupas-kupas ang iyong mga mensahe, kanina ka pa pala nag-antay ng kape, kawawa ka naman, Lolo Dams, hindi ka naman matatanda, kinakalimutan na. Paano, Lolo, dool ka diri, di ba? Di ba, si Uhahay, sama na diri, ganun pala yun. Okay mga kapatid, so tayo din po nagpasalamat po sa ating Chairman Mads Pangulima mga kaibigan, yan din po sa ating mga kapatiran, sa lahat ng sumusubaybay sa buong mundo sapagkat ang CCN News Filipino News ay ito po ay napapanood sa lahat ng dako, saan man tayo sa buong mundo mga kaibigan, kaya mabuhay at sa mga nais magkaroon pa ng programa dito, ay welcome dito sa CCN News Filipino News kasi kahit anong kabisi ito si Chairman Mads Pangulima ay handa po itong magserbisyo para sa atin mga kaibigan. Dito na po niya inalay ang kanyang lakas, buhay at oras at panahon magserbisyo sa sambayan ng Pilipino, maghatid ng makabuluhang impormasyon mga kapatid at mga kaibigan. Ay ano man inyong narinig dito po sa mga programa sa CCN News Filipino News ay walang kinalaman mga kapatid at mga kaibigan ang pangunahan ng CCN News Filipino News hindi at sa mga may programa lamang. Kaya kung mayroon mga hindi nagustuhan sa lahat ng programa dito sa CCN, huwag nyo hanapin si Chairman Mads Pangulima, kundi yung particular na magpo-programa, yun po ang inyong hanapin. Pwede hingin ang number, ha? Tulad sa akin, hanapin nyo. Ay, hindi ko nagustuhan yung programa ng ni Lolo Dams at Yusuf, ha? Ano bang number ng Yusuf Kapitan? Sabihin mo, hindi mo kay Chairman Mads Pangulima. Bakit, sir, hindi mo yung number ni Yusuf Kapitan? Kailangan ko yung Gcash number niya. Kasi padalhan ko siya, ikamay mo na yung Gcash number ni Chairman Mads Pangulima, huwag nang sa akin, isulus yan. Pero bakit si Damos si Yusuf lang, ha? O mayroon din naman yung Gcash number, ay, kulang. Ako mapira. Ay, panoorin ko na lahat ng may programa sa Facebook, lalo na si News, magsadaka ako dyan. Si bawat lamsik ng laway dyan, bawat hirap dyan, mga kapatid at mga kaibigan, bawat pawis dyan, may kasama ka sa hasanat, may sama ka reward. Allahu Akbar. Kaya panahon na, kayo mga mayaman, mga Maranao, Tausug, Maguindanao, Iran, mga balik Islam, gumugol na kayo ng inyong salapi. Huwag nyo kaya ng inyong ninyo sa bangko. Mabawasan pa ng interest yan. O gamitin ninyo sa landas niya. Yan, patayo ng madrasa, patayo ng masjid. Tulong sa mga napinsala ngayon ng mga pagbahat, iba pa. Di ba? Tumulong kayo sa mga kapatiran natin na hindi makapag-asawa, kulang ng panduri. Tulungan na ninyo para lahat ng mga kapatiran natin ay maranasan ng buhay may asawa. Di ba? Laking reward mo mga kaibigan. Okay, alam po muna mga kapatid ng mga kababayan, ito po ang inyong kapatid sa panampalatayang Islam, Yusuf Lapitan, nagpasalamat sa inyong lahat. Akhiru dawana, alhamdulillah, rabbil alamin, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salamat sa inyong tanan, mabuhay ang bansang Maharlika.
Sawala ng ating CGN FBI, Central Communication Network Incorporated. Pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupat sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan. CCN News Filipino News Channel TV 83.